ikwento po yung moment na nakita niyo ng mga kapatid niyo? Yung pagpasok namin, umiiyak agad siya. Umiiyak din kami kasi sa halip masaya, umakap siya sa amin ng maigpit tapos iyak na siya ng iyak. Sabi niya, parang gusto niya na sa loob ng 14 years siya nakakulong sa Indonesia, parang gusto niya na ngayong nandito sa Pilipinas, pagkasama-sama na kaming lahat sa bahay, nagbe-birthday siya, pero wala, sa kulungan pa rin siya. Pero syempre sa isang banda, masaya siya na nandito kami, ganun. Yun, sinasabi niya kanina, paulit-ulit niya sinasabi na, ate, gawin niyo lahat yung paraan, kasi ayoko dito. Napakahirap dito, hindi katulad sa Indonesia, sabi niya, lahat ng naranasan ko sa Indonesia, dito, lahat ng hindi ko naranasan na sa Indonesia, dito naranasan ko, ilang araw pa lang ako, sabi niya. Napakahirap dito, lahat binabayaran, ultimong plastic, may bayad. Tsaka naawa siya sa amin. Kasi simula nung dumating siya, gastos talaga kami ng gastos. Tapos yun nga, sabi niya, sobra na yung 15, kulang 15 years eh. Sabi niya, ate, wala akong kasalanan. Sobra na yung kulang 15 years na, bakit kailangan pa siyang ikulong sa Pilipinas? Pinauwi na nga siya. Kaya inihiling namin talaga kay President na sana palayain na niya. Kasi sobra na talaga eh. Sobra na talaga. Pagkatapos po ng iyakan, medyo naging okay naman ba? Naging okay naman. Naging okay naman. Natutuwa siya kasi lahat ng gusto niyang pagkain, nakain niya. Tapos tuwang-tuwa sabi niya, nung may mga natira kami, ate, iwan niyo na to, kakainin ko to. Sabi niya, sige bunso kasi lutong-luto naman yan, ganyan. Masaya naman, kaya lang, paulit-ulit talaga niya sinasabi na ate, gawin niyo lahat yung paraan. Gusto ko na talagang lumabas. Pero piniyagan kami kahit anong oras namin gusto. Sir, kamusta naman? Oo, pinagbigyan nila kasi siguro birthday. Kaya lang, dahil mas priority namin yung pagpunta sa Malacanang. Kasi ang gusto namin talaga kalayaan. At saka yung wish niya, alam na natin, di ba, kahit di niya sabihin, yun talaga yung wish niya. Actually, kamusta nga po ma'am yung pag-alis niyo? Umiyak na naman ba? Hindi naman, pero hindi siya tumitingin sa amin. Kaya nung gusto kong kumaway, kaso ayaw na niyang tumingin, siguro malulungkot siya. Kaya ayaw niyang tumingin. Kaya sabi niya kanina, kahit na aalis kayo ng maaga, okay lang, kasi gagawin niyo naman to para sa akin din. Sabi niya. Kasi inisip ko din, baka gusto niya magstay buong araw, pero gagawin niya to eh. Gusto namin. Kaya lang, mas priority namin talaga para din naman sa kanya. Pumunta ng Malacanang, nagbabakasakali kami. Sana lang, please po, Mr. Bongbong Marcos, maawa na kayo sa kapatid ko. Kasi, alam niya sa sarili niyang wala talaga siyang kasalanan eh. Ang sakit kasi, ang tagal-tagal niya na nagdusa. Sana talaga makalabas na siya. Sa Pilipinas na siya. Pero bakit ayaw pa rin siyang palabasin? Naawa kasi kami sa kanya. Tapos siya naman naawa rin sa amin. Kasi puro daw kami gastos. Mga magkano kaya mga nagagastos niyo? Malaki eh. Simula nung dumating siya. Totoo lang. Nauubusan na kami. Totoo, promise. Ano po yung mga kailangan niyang gastusin doon sa loob? Kasi nung dumating siya, wala na siyang damit, panty, lahat wala na. Kaya binibili na namin yung mga higaan niya. Basta halos lahat ng gamit niya wala na eh. Binibili namin tapos yung mga, siyempre, mga pagkain, ganon. Malaki talaga yung ginagastos. Pero kami naman, kahit na nauubusan na rin, wala naman sa amin yun kasi importante kasama namin siya. Masaya kami. Pero siya, malungkot siya para doon. Ayaw niyang gumastos kami. Oo, naawa siya sa amin. Pero may mga kaibigan daw siya doon. Ay, oo. Yun yung nakakatuwa kasi kahapon tumawag siya sa akin. Nagpahabol siya ng biko. Sabi niya, ate, pwede ba magpahabol ng biko na pang 32 tao? 32? Sabi ko, bakit? Kasi meron na akong kaibigan, 32 sila. Sabi niya, gusto kong i-share lang sa kanila dahil birthday ko ngayon. Sabi niya naman, di ba, kahit nasa loob, at least mababait naman yung mga kasama niya. Mabait siya man sa kanya. Wala naman siyang problema sa kasama. Hindi naman. Thank you, ma'am.